Diba? Pakitaas pa ang ating mga kamay at ating ikaway. Okay. How about yung mga nasa Panalo City Jail? Okay po. Panalo pala. Okay. So, magandang umaga po sa ating lahat. At ngayon po mag-aaral naman tayo. Binigay natin ng ating pagpupuri sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pag-awit, ng ating pagsamba at pagmamahal sa ating Diyos. Ngayon naman po ang ating papahiram ay ang ating mga tenga. Okay? Dahil makikinig po tayo ngayon ng salita ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag mo akong kausapin, mamaya na tayo mag-usap. Okay? Kasi ngayon po, makikinig po tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? So, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin bago po ibigay ang mensahe ng Panginoon para po sa bawat isa. Salamat po Diyos sa pagkakataon ito. Salamat Lord dahil tinipon mo po kami muli para po sa ganun ay makapakinig ng iyong mga salita o Diyos. At Lord, dinudulog po namin ang aming mga puso na kung saan po maitatanim ang mga salita mo. Gawin mong matabang lupa Panginoon para po sa ganun ay ang mga mapapakinggan namin Panginoon ay maisa sa pamumuhay namin o Lord. At hinihingi din po namin ang presensya po ng iyong banal na Espiritu na siya pong kumilos sa aming kaligitnaan Panginoon para sa kanon, ang mga salita na aming papakinggan ay amin pong maiintindihan, O Lord. Salamat po sa pagkakataon ito. Bless your people right now. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay. Hallelujah. So mga kapatid, kailangan po na maintindihan po natin na ang Panginoon, nung nilikha po niya ang tao, ay napaka-perfecto po. Kawanis po niya, God created man in His own image and likeness. Linikha niya ang tao na kawanis niya, nasa kanyang character dahil ang Panginoon po ay perfect. Okay? God is good, God is almighty, siya po ay makapangyarihan. So ganyan po ang pagkakalikha ng tao hanggang nagtrabaho po ang demonyo sa buhay nila Adan at Eva at sila po ay nalinang. Kaya dahil sa kanilang simple disobedience sa command ng Panginoon, meron kasi pinag-utos ang Panginoon sa kina Adan at Eva doon sa Garden of Eden na huwag nilang kakainin na bunga ng punong kahoy. Pero yun, dahil nalinlang sila ng demonyo, nagkasala sila, sinuway nila yung utos ng Diyos, kaya mula po noon ang kasalanan ay nagpatuloy hanggang ngayon po sa generation na ito. Dahil ang demonyo po mga kapatid, ang kanyang job description is to kill, to steal, and destroy. Pumatay, manira, at magnakaw. Yan po ang trabaho ng demonyo. Ano po ang nanakawin niya? Yung pananampalataya mo. Ano ang nanakawin niya? Yung pag-asa mo, pati na kayamanan, minsan ninanakaw din. Kadalasan, ninanakaw din ng demonyo. Pumapatay ang demonyo, naninira dahil gusto niya na ang bawat isang nilikha ng Panginoon na originally ay perfect at napakabuti at napakaganda sana, ay gusto niyang isama sa kanya papuntang impyerno. Nangangampan niya ang demonyo mga kapatid. Kailangan po natin malaman na sa oras na ito at sa pagkakataong ito na nabubuhay po tayo dito sa mundo, nangangampan niya po ang demonyo ng kasama niya papuntang impyerno. Pero salamat sa Diyos dahil mayroong ganito mga Bible study na nagtuturo po sa atin para hindi po tayo wag po nating sundin yung mga kalooban ng demonyo, but because God is teaching us na sundin ang kanyang mga kalooban. Okay? At that's why dumating po si Jesus dito sa mundo ito para magkaroon po ng pag-asa at para magkaroon po ng bagong destinasyon ang tao. Dahil sabi po kasi ng salita ng Diyos na ang kasalanan, ang kabayaran po ng kasalanan ay ang pagpunta po ng mga tao makasalanan sa impyerno. Wala na pong ibang destinasyon ang tao. Dahil sa kanilang kasalanan, wala pong ibang destinasyon. Okay? Kundi impyerno lamang. Pero dahil sa tindi ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, ayan po, dumating po si Kristo, nagkatawang tao. Si Kristo po ay Diyos. Jesus is Lord. Okay? Pero siya ay nagkatawang tao para po sa ganun ay maituro sa atin kung paano natin tutuparin ang mga kalooban ng Diyos. Dahil naawa po ang Panginoon sa estado ng tao. Dahil nga sa kasalanan, nagkaroon na ng iba't ibang mga pagdurusa. Suffering sa physical, kaya tayo ay nagkakasakit. Pero nung una po, yung original na pagkalikha po natin, wala pong sakit. Wala pong mga
wala pong ang turusan, okay? Ang mga nai-experience po natin dito sa lupang ito na suffering at pagturusan or disaster sa ating mga buhay or mga kamalasan sa ating mga buhay ay dahil po yan sa kasalanan. Nag-uugat po yan sa kasalanan na ginagawa po natin dito sa mundo ito. Pero mga kapatid, dumating po si Kristo para magkaroon ng ibang destinasyon ang tao. Hindi po sana tayo pupunta sa impyerno, bagkus tayo po ay pupunta sa kanyang kaharian sa langit. Okay? At para po mas maintindihan po natin kung gaano po tayo kamahal ng Diyos, meron pong kwento sa Biblia kung saan ang Panginoong Yesus ay nagpunta doon sa Jerusalem. Okay? Nagpunta siya doon sa Jerusalem at merong part doon na parang naipong tubig. It is called Bethesda Pool. Ano? Merong pool doon. So imagine na lang, of course, walang swimming pool nung panahon na yun. Pero para maintindihan natin, imagine natin na ito ay isang swimming pool para makarelate tayo sa kwento ito. Merong isang pool doon na kung saan napapalibutan ng may sakit. Nasa John chapter 5 verse 3. Tingnan ko natin ang John chapter 5 verse 3. Sabi nito, yung pool na yan, yung Bethesda pool na yan, nasa paligid nito ang maraming may sakit. Mga bulag, mga pilay, mga paralitiko. Okay? So imagine ninyo yung isang swimming pool na napapalibutan ng maraming may sakit. May mga bulag, may mga pipi at pini, may mga pilay, may mga paralitiko, at kung ano-ano pang mga klase ng sakit na nandoon. So nandun lahat sila sa paligid ng swimming pool. Punong-puno. Okay? Kung maaaring dito sa Pilipinas sana yan, talagang punong-puno. Dahil dito sa Pilipinas, kung nababalitaan natin na mayroong mga kamanghamang na mga bagay, ayun, nandun po ang mga tao. Okay? Matitipon sila doon. Okay? Kaya maraming mga may sakit ang nakapalibot sa pool na yan. At sa next verse, ano ang sabi niya doon? Kung titignan po natin ang next verse, sabi niya, may isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Imagine, 38 years na may sakit yung isang tao na nandoon sa paligid ng pool na yan. 38 years. Ang haba. Ano? At ano ang sabi niya? Nakita siya ni Jesus. Sa susunod na verse, sabi niya dyan, nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki niyon. Alam ng Panginoon na yung lalaki na yun ay matagal nang may sakit. At ito mga kaibigan, ito ang napakagandang sinabi ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, nilapitan ni Jesus itong taong ito na for 38 years ay may nararamdaman. Sabi niya, gusto mo bang gumaling? Sabi ng Panginoong Yesus sa kanya, gusto mo bang gumaling? Kaya ang title po ng ating pag-aaralan, mga pinag-aaralan ngayon, mga kapatid, ay gusto mo bang gumaling? Do you want to get well? Gusto mo bang gumaling? Okay. Maaaring sa ating isip is, wala naman akong sakit, wala naman akong nararamdaman, hindi naman ako paralitiko, hindi naman ako bulag, wala namang masakit sa ating katawan. Okay? Alam niyo mga kapatid, sa ating buhay, hindi lang po yung physical ang nagkakasakit, pati po yung ating spiritual, pati po yung ating mental, kaya nga po mga kapatid, merong nadidepress, ano? Dahil psychological ang kanilang sakit. Marami ang nawawalan ng pag-asa kasi mental yung kanilang nararamdaman na sakit. Ano ang paralyze mga kapatid is, hindi lamang po yung katawan natin na hindi nakakakilos, pero pati din po yung ating isip, minsan napaparalyze yan, kaya may mga tao na nawawalan ng pag-asa. Napaparalyze kaya ang mga tao ay hindi nakaka-move on mula sa kanilang mga nakaraan na mga buhay, ng kanilang mga ginawa noon. Kaya maraming pong may sakit sa ating buhay, na parte ng ating buhay. Maaaring ang sakit natin is yung panloob natin, sa loob natin, sa puso natin, ano? Maaaring tayo po ay nag-betray, na traitor, niloko, na-scam, at ang sama-sama ng loob natin, o tayo po ay biktima ng maaaring pinagpalit ka ng asawa mo, kaya ang sama-sama ng loob mo. Maaaring ikaw ay kinutya, maaaring ikaw ay napagbintangan, kaya nandun yung
yung galit, sama ng loob, kuot, nandun lahat. Gusto mo pagliganti, hindi pagpapatawad, nandoon lahat sa ating kalooban, nasa puso natin lahat. At alam niyo po ba, yan ang sakit na delikado. Dahil buti pa yung physical na sakit, dahil kung masakit ang tiyan mo, alam mo na, uminom ka na lang ng gamot. Kung masakit ang ulo mo, alam mo na, uminom ka na lang ng Panadol o kaya Biogesic. Okay ka na, may alam mo kung ano ang gamot. Pero sometimes yung sakit po natin sa loob po ng ating damdamin, sa loob po ng ating puso, yan po, kapag hindi po yan nalunasan, ay nagiging sanlibutan ng mga kasalanan na ating nagagawa. Kaya may mga tao na nakakagawa ng krimen dahil sa puot, dahil sa paghiganti na hindi po nila mabitawan mula po sa kanilang puso. Pero sabi po ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Tanong po ng Panginoon yan dito sa isang tao na for 38 years na may sakit. At kung titignan po natin yung kwento, sabi niya doon, sabi niya, nakita siya ni Jesus. Nakita siya ni Jesus. Kaya mga kapatid, alam po niyo ng Panginoon ang pinagdadaanan po ng bawat isa sa atin. Pero tignan ninyo, itong 38 years na may sakit na ito, hindi siya ang tumawag kay Jesus. Si Jesus ang nag-alok. For 38 years na may sakit siya, pero hindi siya tumawag ng tulong sa Panginoong Jesus, kundi mismo ang Panginoon natin ang nagsabi na, gusto mo bang gumaling? Reading between the lines, nakita ng Panginoon na, anak ko, 38 years ka nang nakahiga dyan sa banig na yan, gusto mo bang gumaling? Okay? Kaya ano ang sabi ng, kung tutuloy natin yung kwento, ano ang sabi ng tao ito na may sakit ng 38 taon? Sumagot siya, Ginoo, wala pong maglusong sa akin na pag gumalaw na ang tubig, papunta pa lamang ako, may nauuna na sa akin. O hindi niya sinagot yung tanong ng Panginoon. Sabi niya, ang tanong ng Panginoon is, gusto mo bang gumaling? Dapat ang sagot doon ay oo at hindi. Yun lang ang sagot doon. Pero tignan ninyo ang sagot ng may sakit na ito. Sabi niya, Ginoo, gustuhin ko man na gumaling, pero walang maglulusog sa akin doon sa tubig. Ano po ba kasi ang nasa tubig na yan? Kasi sa tubig po na yan, sa pool na yan, ay ginagalaw po yan ng anghel. At kada galaw ng anghel, nagtatakbuhan, nag-uunahan yung mga may sakit na nakapaligid sa pool na yan para sila po ay gumaling. Pero yung paggalaw po ng anghel ay hindi po yan tuloy-tuloy. Kaya kapag ginalaw, dapat mabilis sila na pupunta doon sa pool para sila po ay gumaling. Kaya dahil itong may sakit, hindi siya makagapang papunta doon dahil siya po ay may sakit for 38 years. So, maaaring hindi siya makalakad, hindi siya makatayo, hindi siya makagalaw. Kasi yung sagot niya, sabi niya, Ginoo, hindi po ako makapunta doon sa pool kasi kapag gumagalaw yung pool, wala pong maglulusong sa atin. So, ibig sabihin, ito po ay paralisado, invalido, hindi po makagalaw, hindi po makakilos kung wala ang ibang tao. Kaya sabi na, imbes na ang sagot niya sana is, opo, gusto ko pong gumaling, pero hindi. Hindi niya kasi nakilala, hindi niya kinilala na may kapangyarihan ang kanyang kausap na si Jesus. Kaya ang in-explain niya, sabi niya, hindi, I can. Sir, I can. Sabi niya, hindi ako gagaling kasi hindi ako nakakalusong doon sa tubig na kung saan ay nagpapagaling. Sabi niya doon. Pero alam niyo ang sagot ng Panginoon. Sabi ng Diyos sa kanya, kung babasahin po natin ang susunod na versikulo, sabi po ng Panginoon sa kanya, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Sabi ng Panginoon sa kanya, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At sa verse 9, noon din gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Ayan, mga kapatid. Kaya yan ang ibinigay ng Panginoon sa kanya, na solusyon para siya ay gumaling. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Noong sinabi ng Panginoon sa kanya na tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at maglakad ka, nagpakilala si Kristo bilang tagapagligtas, bilang tagapagpagaling, nagpakilala si Kristo bilang isang healer. Okay? Kaya yan. At tumayo yung lalaki at gumaling nga siya. Binuhat niya yung kanyang higaan at naglakad siya at
gumaling siya, mga kapatid. Ano po ang makikita natin dito? Minsan po sa ating buhay, mga kapatid, may mga bagay na akala natin yun na yung solusyon. At yun ang pinapanindigan po natin. Dahil yung mga may sakit po dito sa paligid ng pool na ito, yung paggalaw ng tubig ang kanilang hinihintay para sila ay bumalik. Kaya binabantayan talaga nila yung paggalaw ng tubig. Kapag nakita nila na gumalaw yung tubig, nag-uunahan sila na pupunta doon para sila ay lumusong. Okay? Kaya mga kapatid, ano po ang katuturan nito sa ating buhay? Sa ating buhay, kapag may nararamdaman tayo, kapag may mga problema tayong pinagdadaanan, may alam tayong solusyon at yun lang po ang pinaninindigan natin. Okay? Yung kung ano ang alam natin o kung ano yung nakamulatan natin na maaaring solusyon sa ating problema o kung ano ang nakamulatan natin na tradisyon na akala natin ay yun ay magiging lunas o yun ang magpapagaling sa atin o yun ang magpapalaya sa atin mula sa mga sakit o mula sa mga problema o mula sa mga disaster o kamalasan na ini-experience po natin sa ating mga buhay. O maaaring ang nakasaksak sa ating mga isipan ay kung ano ang dikta ng mundo. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas kapag sinabi na, ay, may magaling na manggagamot doon sa ditong lugar. Takbuhan ang mga tao, ay, may magaling na nagmimilagro doon sa bandang doon. Takbo na naman ang mga tao. Dahil yun kasi ang alam natin. Ano? Pero nakakalimutan natin, mga kapatid, ang Panginoon. Imagine, for 38 years na itong may sakit na ito, hindi siya tumawag sa Panginoon. Naghihintay ang Panginoon for 38 years para sana siya yung magsabi ng Panginoon, kailangan ko po ng tulong mo para ako po ay gumaling mula po sa ating pagkakaratay sa banig na ito. Pero hindi po yan ginawa ng tao ito. Pero dahil sa pagmamahal po ng Diyos, nakita niya ang pagdurusa ng tao, kaya siya na yung nag-alok at sinabi niya, gusto mo bang gumaling mula sa iyong sakit na yan? Pero iba yung sinabi ng tao, pero ipinakilala ng Diyos. In other words, sabi ng Panginoon, hindi yan tubig sa pool na yan ang magpapagaling sa iyo, kundi ako. Yun ang sabi ng Panginoon. Ano? Hindi yung pool na yan. Kasi sabi ng invalido, sabi ng paralisado, hindi ako makalusok kaya hindi ako gagaling. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Reading in between the lines, sabi niya, hindi ang tubig na yan ang magpapagaling sa iyo, kundi ako. Yan. Kaya sabi niya, buhatin mo ang iyong higatan at maglakad ka. At ura-urada mga kapatid, gumaling na ang lalaki at naglakad siya, mga kapatid. Kaya ibig sabihin, yung kapangyarihan po ng Diyos ay nag-flow po sa tao dito. Ano po ang makikita natin, mga kapatid, dito sa ating pinag-aaralan na ito? Para po tayo ay gumaling mula po sa ating mga sakit. Maaaring ito po ay physical, maaaring ikaw ay may nararamdaman na sinabi ng doktor na meron kang sakit sa loob po ng ating mga katawan, sa ating physical, or maaaring sa ating mga puso ay sugatan na hindi tayo makapag-move on, nawawalan tayo ng pag-asa, or sa ating mga isip ay parang tayo po ay patapon na ang ating mga buhay, na ayaw na natin, hindi na natin nakikita yung liwanag, hindi na tayo nakakakita ng pag-asa sa ating mga buhay, lalo na po kung feeling natin ay iniwan na po tayo ng ating mga mahal sa buhay. Naiintindihan po namin, mga kapatid, na marami po sa inyo dyan sa loob ang mga walang dalaw na akala natin ay wala na, sirain ko na, ipagpatuloy ko na lang na sirain ang buhay ko kasi wala namang nagpamahal sa akin. May mga ganun po sa ating mga damdamin, mga kapatid, na nag-uudyo para tayo po ay lalo pa natin sirain ang ating buhay dahil sa kawalang pag-asa. Hindi po natin nakikita na maganda pa rin ang buhay, mga kapatid. Kahit ano pa man po ang nangyari, ano pa man po ang ating nagawa sa ating buhay. Okay? Maaaring yung sakit po na ating iniinda ay wala po sa physical o wala po sa ating puso, pero maaaring sa ating relationship. Ano? Yung relationship po minsan nagkakasakit. Ano po yung relationship? Kapag yan, nagkakabatak-batak po ang pamilya.
nagkakahiwalay-hiwalay o merong mga alitan po sa loob ng pamilya, kailangan din po niyang gumaling yung ating social relationship, yung ating mga relasyon. Kaya sa buhay po natin, mga kapatid, ay binubuo po ng maraming aspeto na kailangan po ng kagalingan, kailangan po ng kaligtasan mula po sa ating Panginoon. Pero ang tanong, gusto po ba natin gumaling? Gusto po ba natin gumaling? Kasi makikita natin dito na nung sinabi ng Panginoon sa taong ito, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at maglakad ka. Tinupad din, sinunod ng taong ito. Hindi siya nagtanong, bakit sino ka ba? Bakit ako tatayo? Nakikita mo namang may sakit ako, patatayuin mo pa ako? Hindi siya nag-question. Agad-agad ginawa niya ang ipinag-uutos ng Panginoon sa kanya. So ano ang nakikita natin dito? Pananampalataya. Tinupad niya kaagad, pinakinggan niya, at tinupad niya kaagad, kaya yan, nakatayo siya at bumalik siya. Ano pa ang pangalawa na makikita natin dito, mga kapatid? Obedience. So pananampalataya sa taong nagsasalita. Hindi niya question, bakit po sinasabi na tatayo ako, may sakit nga ako? Hindi mo ba nakikita na may sakit ako? Hindi siya nag-question. Nung sinabi ng Panginoon sa kanya na tumayo ka, tumayo nga siya. Tapos sabi ng Panginoon, pick up your mat. Hawakan mo, buhatin mo yung higaan mo at maglakad ka. Sinabi ng Panginoon sa kanya, tinupad din niya, binuhat niya yung higaan niya at naglakad siya. So anong makikita natin na pangalawa na step to healing is obedience. Tupad-tupad po sa bilin at kautusan po ng Panginoon. At ano pa, ang pangatlo pong makikita natin dito ay overcome. Bakit yun ang bili? Tignan natin. Sabi ng Panginoon sa kanya, tumayo ka. Pangalawa, buhatin mo ang higaan mo. Pangatlo, maglakad ka. Ano ang makikita natin dito? Meron pong parte yung tao sa kanyang kaligtasan o kanyang kagalingan. Bakit hindi na lang hinilan ng Panginoon o kaya binuhat ng Panginoon siya para ipatayo? Gusto ng Panginoon na may pagtagumpayan ang taong ito. Kaya sabi niya, buhatin mo yung higaan mo. Ano ang ibig sabihin nito? Huwag mong hayaan na yung banit ng karamdaman ang siyang mag-limit sa kakayahan mo, sa iyong paglago, or sa iyong pamumuhay. Huwag mong hayaan na yung karamdaman ang magbigay sa iyo ng kawalang pag-asa. Gusto niya, pagtagumpayan mo yan. Kaya sabi niya, buhatin mo at maglakad ka. Huwag mong hayaan na yung banit ng karamdaman na yan ang maging minsan or maging dahilan para hindi ka makakilos, hindi ka makakita ng liwanag sa iyong buhay. Kaya sabi niya, pagtagumpayan mo, overcome. Kaya yan po ang parte natin. Ang kapangyarihan po ng Diyos ay galing po sa Diyos. Pero meron po tayong kaparte. Unang-una, yung willingness po natin na tayo po ay gumaling. Kasi sabi ng Panginoon, do you want to get well? Gusto mo bang gumaling? Unang-una, dapat willing tayo gumaling. Dapat pusa tayo na, Lord, gusto ko pong gumaling. Marami pong magulo sa aking buhay. Marami pong masakit sa aking buhay. Pero gusto ko pong gumaling. Pangalawa, manampalataya tayo sa Diyos na nagtatanong kung gusto natin gumaling. Na may kapangyarihan na ibigay ang ating kaligtasan. Pangatlo, sundin natin, mga kapatid, kung ano po ang iniuutos ng Panginoon na lagi natin napapakinggan sa mga salita ng Diyos na the Bible study po natin. Yung buong Biblia po ay pautusan ng Diyos. Kaya every time po na nakikinig tayo ng Bible study, yan po ay paraan ng Panginoon para sabihin kung ano po ang kanyang mga kalooban. At kung may napakinggan po tayo na wala sa ating buhay, or may napakinggan po tayo na kasalanan na nababanggit sa Biblia at nandoon po yan sa ating puso, yan, bigyan po natin ng puwang ang salita ng Diyos para kumilos sa ating buhay, para baguhin ang bawat isa sa atin. At pang-apat, mga kapatid, is we need to overcome. Tulungan po natin ang ating mga sarili na tumayo. Tulungan po natin ang ating mga sarili na makalabas po mula sa banig ng karamdaman. Tayo po ang tatayo, mga kapatid. Tayo po ang
ang maglalakad. Kasi kahit itutulak tayo ng Panginoon, kahit pa ang Panginoon ay pilitin niyang itakbang ang paa ng bawat isa, kung ayaw po natin, hindi po tayo makikipag-cooperate sa Panginoon, wala po healing na mangyayari mga kapatid. Kaya dito po sa kwentong ito mga kaibigan, makikita po natin yung pagmamahal ng Diyos. Na kahit pa man hindi tumatawag itong 38 years na may sakit. Pero dahil sa habag at awa ng Diyos, na gustong-gusto niyang palayain ang tao mula po sa kanyang karamdaman, mula sa mga kasalanan na ating ginagawa. Sabi ng Panginoon, do you want to get well? Siya na ang nagpusa, naaawa ako sa iyo. Gusto mo bang gumaling? Yan po ang invitasyon ng Diyos. At ang panghuling versikulo po na ating babasahin ay nasa verse 14 po. Tingnan po natin yan. Nagkita muli kasi si Jesus, nung naglakad na kasi yung tao, nung gumaling na, wala na, umalis na siya doon sa pool kasi gumaling na siya eh. Pero nagkita muli sila doon sa, verse 14, nagkita muli sila doon sa temple. At sabi ng Panginoon sa kanya, magaling ka na ngayon. Naalala ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, magaling ka na ngayon. Magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyayari sa iyo. Kaya yan, ipinaintindi ng Panginoon sa kanya na yung kasalanan pala ng mga ginagawa natin sa buhay na ito ay yan ang nagtutulot ng mga karamdaman. At yung kasalanan kasi po na yan ay nanggaling po yan sa demonyo. Yan po ang pangbihag ng demonyo para hindi po tayo makakilos. Yan po ang pangbihag ng demonyo, pang-blindfold ng demonyo para hindi po natin makita ang kabutihan ng Panginoon, ang liwanag na nagmumula po sa presensya ng Diyos. Yan ang ginagamit ng demonyo para po tayo ay sirain. Kaya dahil sa mga kasalanan na ating nagawa, yan po ang naging sanhin para po tayo ay nagkasakit o nagkaroon ng karamdaman sa mga aspeto po, nagkagulo-gulo ang ating buhay sa mga aspeto po ng ating mga relasyon o sa ating buhay, sa aspeto na po ng aspeto pati finances natin, pati spiritual natin. Kung noon ay dati kang mananampalataya, pero dahil sa nagkagawa tayo ng kasalanan ay tumalit po tayo sa Panginoon, ayan, yan po ang dulot, ang isang consequence po nito ay mga sakit sa ating katawan, sa mga aspeto po ng ating buhay. Pero ano po ang sabi ng Panginoon? Bumalik ka na ngayon, nalaman mo na ang katotohanan. You will know the truth and the truth will set you free. Sabi niya dyan. Ano? Kaya yan po mga kapatid, kailangan po natin lumayo po sa kasalanan. Sabi ng Panginoon, magaling ka na dahil sa kanyang kapangyarihan, dahil sa kanyang salita. Pero sabi niya, huwag ka nang magkasala, huwag ka nang gumawa ng kasalanan, kundi magpatuloy kang manampalataya sa ating Panginoon dahil sabi niya, baka mas masahol pa riyan ang mangyayari sa iyo. Kaya yan po mga kapatid, ang Panginoon may habag at may awa, ang Panginoon po ay mabuti. Pero kung patuloy po tayong magkakasala, patuloy din po yung mga sakit sa ating buhay. Pero ngayon po napag-aralan natin na may awa at may habag at may kapangyarihan ang Diyos na gamutin po ang bawat isa sa atin. Pero depende po yan. Ang tanong sa ating lahat, gusto po ba natin gumaling? Okay? Kaya yan po, nakadepende po ang ating paggaling sa ating willingness po na tumawag at tumapit po sa ating Panginoon. Kaya bago po ibalik sa ating MC mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Pero bago po ako mananalangin, isipin po muna natin ang ating mga sarili. Isipin mo kapatid, ano ba ang masakit sa iyo? Ano ba ang magulo sa buhay mo? Pamilya mo ba? Nagkawatak-watak? May mga sama ng loob po ba tayo sa loob ng ating mga puso? May puot? May paghihiganti po ba? Nahihirapan po ba tayo magpatawad dahil sa hindi ng mga pangyayari sa nakaraan? O may masakit po ba sa ating katawan? Sa ulo hanggang talampakan? Idulog po natin sa Panginoon dahil gusto tayong pagalingin ng Diyos. Manalangin po tayo, itaas po natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Oh yes, Lord, salamat po sa iyong mga salita, Panginoon, na ating napakinggan.
Salamat po Diyos dahil alam namin na kahit po kami ay nagpa-Bible study sa pamamagitan po ng mga computers, sa mga pamamagitan ng internet. Alam namin, Panginoon, na ang kapangyarihan mo ay hindi po limitado. Nandito po ang iyong mga anak o Diyos, hindi ko po alam ang kanilang mga nararamdaman, hindi ko po alam ang kanilang mga pinagdadaanan, pero alam ko po, Panginoon, na may mga bagay po sa aming mga buhay na kailangan po ng kagalingan na nagmumula po sa inyo, Panginoon, na nangangailangan po ng iyong milagro. Lord, nakataas po ang kanilang mga kamay, representing kung ano man po ang kanilang mga pinagdadaanan. And Lord, as we pray for your healing to be upon them, let it be, O God, in Jesus' name. Lord, sa pangalan mo lamang, Panginoon, hinihiling po namin ang kagalingan ng bawat isa. Mapapisikal man, Panginoon, ang kanilang mga sakit, or sa emotion nila, Panginoon, or sa isip, O God, or sa puso man nila, Panginoon, ang may sakit, or sa kanilang mga relasyon sa ibang tao, or sa kanilang mga pamilya. Lord, ikaw ang Diyos na makapangyarihan dahil sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na Lord, nothing is impossible with you, O God. Alam namin, Lord, na ikaw na ang tutugon sa mga problema ng bawat isa at kung anuman po ang kanilang mga pinagdadaanan ng sakit sa kanilang buhay. Lord, we claim your healing right now, O God, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, ikaw ang mapapurihan. Salamat po sa kagalingan, O God. Salamat po sa iyong milagro. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot-dalangin. Amen and amen. God bless po mga kapatid at magpatuloy po tayo na manampalataya sa Diyos. At palikuran na po natin ang mga kasalanan na ating nagawa noon. Salamat po sa pakikinig at binabalik po sa NC natin.